Pangalawa po is yung why. Why we need to be baptized? Bakit kailangan bang mabautismuhan tayo? Dahil po ang bautismo ay simbolo ng pagsisisi ng ating mga kasalanan at pagtalikod sa ating mga kasalanan. Sabi po ng Acts chapter 2 verse 38, Peter replied, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit." So makikita po natin sinabi dito ni Peter na repent and be baptized. So hindi po pwedeng paghiwalayin yung repentance. So ibig sabihin, nagsisisi po ang isang tao sa kanyang mga kasalanan at tatalikuran niya na yung kanyang mga kasalanan kapag siya po ay nagbabautismo. Ang tanong, yung baby po ba na binabautismohan sa Katoliko ay meron na bang kakayanan na makapagsisi o makapagrepent sa kanilang mga kasalanan? Pangalawang tanong, meron na ba talagang kasalanan ang mga bata? Kasi para sa akin, wala pa pong nagagawang kasalanan ang mga bata, kaya naman wala po silang dapat ilubog sa bautismo. Kaya nga po sinabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 19 verse 14 ay ganito. Sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pigilan dahil ang mga katulad nila ay kabilang sa kaharian ng Diyos." Ang mga bata po pala ay ililigtas ng Diyos. Hindi po ito mapupunta ng impyerno. Bakit ba ang tao napupunta ng impyerno? Because of sin. Dahil sa ating mga kasalanan. Pero ang bata, sinabi ni Lord, ay makakapasok sila sa kaharian ng Diyos. Why? Because sila po ay wala pang nagagawang kasalanan. Sila po yung mga muwang pa sa kasalanan. Dapat po nating tandaan na turo ng ating Panginoong Jesucristo na kapag hindi ka ipinanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Panginoong Diyos. And at the same time, ang tinutukoy po niya rito, lahat po ng tao. Wala pong tinatawag na exempted. Sa makatuwid, kasali po dito yung tinatawag na bata. So ang kaligtasan na matatanggap po ng mga sanggol or ng mga bata is pamamagitan po nito. Matatanggap po ng mga bata at mga sanggol ang kamatayan ng ating Panginoon Jesucristo by way of baptism. So kaya nga sa Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, babautismuhan po yung mga sanggol at mga bata. Bakit po? Kasi gusto po ng simbahang Katoliko na mailigtas itong mga taong ito, itong mga batang ito. Dahil yan po yung kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Sagutin po natin itong kaibigan po nating si Pastor CJ. Ginamit po niya ang Acts chapter 2 verse 38. Sa pagbibigay pruweba na yung bautismo daw po ay dapat daw po tayo magsisisi. At hindi daw po pwedeng ipaghiwalay yung pagsisisi at tinatawag na bautismo. Yes, para po doon sa mga malalaki na. And remember, sa sitwasyon po ng mga apostol po noon, dapat muna nilang i-convert first yung tinatawag na mga malalaki. So kaya nga, before tatanggapin po yung bautismo, dapat magsisisi po sila muna. Yan po yung tinutukoy po dyan sa Acts chapter 2 verse 38. Pero hindi po niya ipinagpatuloy yung 39. Dahil itong pangakong ito, itong kaligtasan, hindi lang po para sa mga malalaki, kung hindi para din po sa ating mga anak. And remember, yung ginamit sa English na term, children. Pag sinasabing children, plural form po yan sa tinatawag na child. So sa makatwid, yung bautismong tatanggapin ng mga malalaki, hindi lang po para sa mga malalaki, kung hindi para din po sa mga sanggol at sa mga bata. Yung sinabi po na children sa Acts chapter 2 verse 38. So ngayon, ang sinasabi niya, makapagsisisi po ba yung tinatawag na mga bata? Meron po ba silang pagsisisihan? Actually, wala po. Wala po silang pagsisisihan dahil wala pa po silang nagawa na actual sin or personal sins. Ang magsisisi lang po ay yung mga taong nakagawa na po ng tinatawag na kasalanan. Personally and actually. Yun, yung actual na kasalanan, yung ginawa po niya to violate the will of our Lord. Pero ang mga bata, hindi po actual or personal sin ang natanggap po nila. Ang natanggap po nilang kasalanan ay yung kasalanan na galing sa una po nating mga magulang, si Adan at saka si Eva. Meron po ba tayong mabasa sa banal na kasulatan na kasali po yung mga batang yan sa kasalanan? Titingnan po natin at mabasahin. Romans chapter 5 verse 12. Ito po yung sinabi ng banal na kasulatan, mga kababayan, mga kapatid. At pakinggan po ninyo kung ano po yung sinabi ni St. Paul po rito. Dumating ang kasalanan sa mundo dahil sa paglabag ni Adan sa utos ng Diyos. At dahil sa kasalanan, dumating din ang kamatayan. Kaya lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil nagkasala ang lahat. Sino po yung tinutukoy po dito na lahat? Yung tao. Lahat ng tao. And according to Salmista David, Salmo 51:5, babasahin po natin.
mga kababayan, mga kapatid, para makita po at maintindihan po natin mga kaibigang, mga hindi katoliko, na yung mga sanggol, meron na po silang mga kasalanan, pero hindi po kasalanan aktwal o kasalanan personal. 51:5, ano po yung sinabi po rito? Mula pa lang sa sinapupunan ng aking ina, ako'y masama na. Makasalanan na ng isilang. So, ibig pong sabihin po niyan, mga kababayan, mga kapatid, kailangan po ng bautismo yung mga bata. Bakit po? Kasi yung mga bata, meron na po silang kasalanan at dapat itong tanggalin sa pamamagitan ng bautismo. Para according to St. Peter, yan po yung magliligtas po sa atin. Bakit po? Kasi magiging isa po tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Ginamit po niya ang St. Matthew chapter 19, verse 14, na sinabi ng Panginoon, hayaan ninyo ang mga bata lumapit sa akin. Kasi gaya sa katulad nila, ang kaharian ng langit. Ay, totoo po yun at sumasang-ayon po ako niyan. Pero hindi po sinabi ng Panginoong Jesucristo na maliligtas na po yung mga bata. Gaya lang po sa mga katulad nila. In what way po ba matatanggap po natin o matatanggap po nila ang kaharian ng Panginoong Diyos kung hindi po natin pipigilan ang mga bata na lalapit sa pamamagitan po sa atin, na lalapit sa Panginoong Jesucristo? In what way po na makalapit po yung mga bata at mga sanggol sa Panginoong Jesucristo? Yung mag-i-imagine lang po tayo na ang mga bata ay nakalapit na sa Panginoon? Hindi po. Meron pong paraan kung paano po tayo makalapit sa ating Panginoong Jesucristo, and especially itong mga batang ito, itong mga maliliit na ito. Makakalapit lang po yung mga bata at mga sanggol sa ating Panginoong Jesucristo by way of baptism. Galatians chapter 3 verse 27. So kung makakatanggap po itong mga sanggol na ito, itong mga batang ito ng bautismo, pagkatapos namatay po sila, hindi na po sila lumaki, namatay po sila at hindi po sila nakagawa ng aktwal na kasalanan, at talagang mapupunta po sa langit. Kasi yan po yung pangako ng Panginoong Jesucristo na gaya sa katulad nila ang kaharian ng tinatawag na langit. In what way? Dapat magiging isa po sila sa Panginoong Jesucristo. Ililigtas po sila sa Panginoong Jesucristo sa pamamagitan po ng ginawa po niyang tinatawag na bautismo. So yung sinabi ni Pastor David na sa opinion niya lang na wala pong kasalanan ang mga bata, mali po yun. Opinion niya lang po yun. Pero ang nakasulat sa banal na kasulatan, ang mga bata, meron na po silang kasalanan. Pero hindi po kasalanan aktwal, hindi po kasalanan personal para magsisi po sila. Kung hindi, yung kasalanan na yun, yun po yung natanggap po nila galing sa ating unang mga magulang, Adan at saka si Eva. Hindi po natin ito kwento. Binasa po natin sa banal na kasulatan. So, ibig sabihin, kung hindi po pababautismuhan itong mga sanggol at mga bata, itong mga kagaya po natin mga kaibigan ng mga sulpot, kagaya po sa mga sulpot natin mga kaibigan, rather, ibig sabihin, mananagot po sila sa mga kaluluwa ng mga batang ito, ng mga sanggol na ito. Bakit po? Kasi sila po mismo ang pumipigil na makalapit itong mga batang ito sa ating Panginoong Jesucristo. At meron pong sinabi ang Panginoong Jesucristo sa mga taong ito na pumipigil. At ginagawa po nila na magiging magkasala itong mga batang ito ng dahil po sa mga taong ito. 18:6, ito po yung sinabi, ngunit ang sino mang magiging dahilan ng pagkakasala ng maliliit na batang ito na sumasampalataya sa akin ay mabuti pang talian sa lieg ng gilingang bato at itapon sa pusod ng dagat. So kung itong si Mr. David, itong si Pastor David, magiging dahilan po ito na hindi po makalapit ang mga maliliit na mga batang ito sa ating Panginoong Jesucristo by way of baptism, dapat po bigyan po natin sa yung suggestion na talian nyo po yung lieg po ninyo ng gilingang bato at itapon nyo po yung sarili po nyo doon sa dagat. Kaysa magiging party po kayo na magiging masama itong mga batang ito at hindi makakapunta po sa langit. So kaya nga ang simbahang Katolika, babautismuhan po itong mga sanggol na ito, itong mga bata na ito, bakit po? Kasi ang objective ng simbahang Katolika, itong tinatawag na salvation, kagaya sa objective ng ating Panginoong Jesucristo. So ang pagsisisi at bautismo, para doon sa mga malayo, yung mga nakagawa na po ng kasalanan. Pero ang itong mga batang ito, bautismo lang po, okay na po yun, para matanggal po yung kasalanan natanggap po nila galing po sa ating unang mga magulang. Yan po yung reason bakit po tayo nagbabautismo ng mga bata at mga sanggol. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolansiano II, TV Apolia Punto Argumento page,
Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Santo II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid ko mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.